Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ika-18 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay linggo ni San Juan Bautista Maria Vianney. Atin pong isama sa ating panalangin ang lahat po ng mga pari. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hindi tiyak ang tunay na kaligayahan sa mga ari-arian at anumang gawain ng tao. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa labok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisapmata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon.
umumagay, ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ang kaganapan ng buhay ay hindi nagwawakas dito sa lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga duha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro,
iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ika-18 linggo sa karaniwang panahon at linggo ni San Juan Bautista Maria Vianney. Siya po ang patron ng lahat ng mga dati po ng parish priest, pero binago na po ito at ginawang patron ng lahat ng mga pari, kung kaya tinihilingan kayong lahat na ipagdasal niyo po kaming lahat ng mga pari. At sa araw na ito, ikatlong araw na po ng pamamalagi ng imahin ng poong Jesus Nazareno mula sa Quiapo ay bumisita dito sa tahanan ng kanyang ama, ang ating patrong si San Jose, upang maghatid ng mensahe na makakatulong para sa ating lahat. Kung nung nakalipas na linggo, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagsabing, turuan mo naman kami paano manalangin. Nagpaturo paano magdasal at itinuro ni Jesus ang kanyang pamamaraan ng pagdarasal o paglapit sa Panginoon. Ngayon naman, may lumapit kay Jesus na isa doon sa mga tao at hinihiling niya. Hindi ko alam kung hinihiling niya o nagdidiman siya kasi ang sabi niya, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ng aking mana. Yan. Sino po ba dito ang may mga mana? Sino dito ang may mga ipapamana? Pag-isipan nyo na ng mabuti yan, ha? Kasi, alam niyo yung sa 5:30 kasi, ito yung mga malapit ng mag-iwan ng mana. Ito yung, sa 5:30 yan, no? Ito yan, tayo yan, ha? Oh. Pero, pag babalikan mo kasi yung karanasan mo, di ba, no? Matindi yung pagsisikap na ginawa ninyo para lamang makapagpundar kayo ng mga ari-arian, dito pa naman sa gagalangin, no? Hindi naman sa pagmamayabang o pagmamalaki. Parang ito ang bahagi ng tundo na
dito nakatira yung maraming mayayaman nung sinauna. Kasi pag lumilibot ako, nakikita ko yung mga bahay. Yan yung mga, di ba, yung mga bahay na, bahay pa lang pag nakita mo, ay, mayaman nito. Tama ba? O hindi nyo na naman maamin. Kasi nakailang henerasyon na kayo. At dahil sa inyo, sinira ninyo yung mga gagandang bahay dito. Di ba yung parang mga ancestral houses dito, no? Lalo na dito sa areang ito. Pinabayaan nyo eh. Pinamana lang sa inyo, pinabayaan ninyo. Pero gusto ko lang balikan yung bahagi na nagsikap ka, nagtaguyod, alam mo yung pamumuhay na ginawa ninyong nagtinda kayo, patingi-tingi, hanggang sa naging sari-sari store, naging grocery store. Yung mga dati yung parang nilalako mo lang, ngayon talagang meron ka ng sariling shop. At matindi, yung kaya mong natiis mo, kumain ka na lang ng saba, yung saging, para lang makaipon ka, makapagpundar ka talaga, itaguyod mo. Yun ang karanasan ng marami. Pero ngayon, medyo magdahan-dahan naman kayo, no? Although, deserve ninyo yung, i-enjoy nyo naman yung pinagsikapan ninyo. Habang may lakas pa kayo, i-enjoy nyo na. Kasi malay mo, di ba, sabi nga ni Kristo dito, hangal. Ngayong gabi, babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta yan? Kung hindi mo pa i-enjoy yan, pero deserve mo nga na i-enjoy mo yan, lahat ng naipundar mo, lahat ng pinagsikapan mo, sige, sa'yo yan eh. Pero yung dito, may naisip ko, bakit ba itong dalawang ito, pwedeng magkapatid, magkamag-anak, na lumapit kay Jesus, sabihin mo nga doon sa kapatid ko, no, ibigay yung aking mana, yung share ko. Sabi ko, ano ba to? Hindi ba inayos ng magulang nito yung hati? O kaya naman, either yung isa, feeling, di ba, no? Feeling api. Feeling niya, api siya. Kasi wala siyang mana. Kawawa naman siya. Naghihirap siya. O kaya naman yung isa, feeling niya, ay hindi, akin lang ito. O, diba? Kaya hanggang ngayon, may mga magkakapatid, hindi magkasundo dahil sa mga iniwanan mong mana. Nag-aaway-away. Halos tumanda na nga. Baka nga iba sa inyo, tumanda na't lahat. Dahil pa rin doon sa, ay kinuha yung mana ko, hindi ako binigyan ng mana. Hindi yan papansinin ni Jesus. Kung dito sa ating ebanghelyo, ha, sino ako? Para ayusin ang gulo ninyo. Ako ba'y nilagay para maging hukom ng paghahati ng inyong ari-arian? Ang sabi sa unang pagbasa, lahat ng bagay dito sa mundo walang kabuluhan. Yung mga bagay na iniisip mo, pinoproblema mo, na sinasabi natin nagkokos ng anxiety sa tao, walang kabuluhan yan. Mawawala yan. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, pagsikapan ninyo na makapag-ipon kayo, hindi ng kayamanan sa mundong ito, kundi ng kayamanan sa langit. O meron ka na bang naipon? Nakapag-invest ka na ba para sa langit? Kasi baka lahat ng pinagsisikapan mo para lang sa mundong ito. O sige, tingnan ninyo ha, balikan natin ng konti. Di ba ang pangarap mo noon, magkaroon ka ng katulad ng kapitbahay ninyo, second floor, 2 floors na bahay, may mga silid, kanya-kanyang kwarto. Kasi dati, sa tingin ko ha, ito yung mga lumaki doon sa magkakatabi kayong natutulog. Tama ba? Yung magkakatabi kayo, no? Nasa either, wala pa namang kama noon, pero yung banig, di ba? Magkakatabi kayo. Pero nung medyo nakakaangat-angat ka na sa buhay, nagkapamilya ka, gusto mo, bawat isang anak mo, may kanya-kanyang kwarto. O yan tuloy, hindi tuloy banding, hindi tuloy magkakasundo,
Kasi pinag-iwa-hiwalay mo. Kasi akala mo maganda yon. Pero yung karanasan mo, kasi yung bang, ay, ayokong maranasan nila yung hirap na naranasan ko. O kaya ngayon, hindi marunong sa buhay. Matanda na kayo, kayo pa ang bumubuhay sa kanila. Dahil binuhay nyo lang, hindi nyo tinuruan paano mabuhay katulad ninyo. Paano magsikap katulad ninyo. Kaya ngayon, para sa kanila, ay paglalaban nila ang karapatan nila na hindi naman talaga nilang pinaghirapan. Babalik ulit. Pangarap nyo, second floor. O ngayon, di ba? Hirap na hirap kayong umakyat sa second floor. Gusto nyo na lang doon sa baba. Kahit maliit na kwarto. Kasi hindi ka na makagalaw. Hindi ka na makakilos. Tama? Di ba? Ngayon, nare-realize natin, o nga no, walang kabuluhan. Hindi nyo tinuruan paano yung magbigay. Paano yung magmalasakit? Kasi natuto na lang na tumanggap ng tumanggap, humingi lang ng humingi ng hindi pinagsisikapan. Kasi nga, yung mentality natin, ayaw namin silang mahirapan, ayaw naming maranasan nila yung naranasan namin. Oo, kaya, ngayong matatanda na tayo, deserve. Kasi tayo man yan. Tayo ang nagturo. Kaya nga, di ba? O di, binigyan nyo ng mana. O di ngayon, nakikiusap kayo, nagmamakaawa kayo, dalawin nyo naman ako. Di ba? Ganun ang nangyayari. Pero, babalik natin ulit, no? Kasi sayang ang panahon. Maikli lang ang panahon. Sayang kung ibubuhos lang natin sa pag-aaway-away, sa pagtatampuhan ng mga bagay sa mundong ito. Tumatanda na tayo, palubog na ang araw para sa atin, so, sayang naman. So, sana po, no? Kaysa mabuhay tayo sa galit, sa sama ng loob, sikapin natin, base sa turo at halimbawa ng Poong Jesus Nazareno, ang higit nating pahalagahan ay yung ating ugnayan sa isa't isa. Kung sakali man, medyo hinahamon ka, kung mayroon kang kapatid na medyo naging ganid, naging makasarili, hayaan mo na. Hayaan mo na. Ipagdasal mo na ikaw, huwag ka naman mag-self-pity. Nakailang taong ka na nga, buhay ka pa rin hanggang ngayon Diba? Pero tingnan mo lang, no? Baka kasi padating ng araw, pag pare-pareho na tayo nakahiga sa kabaong, iiyak-iyak ka naman. Pero ngayon pa lang, no, sana po sikapin natin na mas maging o mas pahalagahan natin ang relasyon natin kaysa sa kayamanan o pera. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Dumadalangin kami sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan kami nakikiusap. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang mangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at pagkakataong umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat taong nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, relihiyoso, relihiyosa, katekista o laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundo na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yaong mga taos-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.